Welcome sa online class ng Electronics 2. Re-review naman ngayon ng MOSFET devices. Simulan ng discussion sa isang introduction. Next ay working principle ng N-channel enhancement type MOSFET. Sunod ay basic concepts ng MOSFET amplifier. Re-review din ng circuit analysis ng MOSFET. At lastly, summarize ang lecture. Ang MOSFET ay or metal oxide semiconductor field effect transistor ay isang 4-terminal device na may gate, source, drain at bulk terminal. Ito ay unipolar device, ibig sabihin either electrons or holes lang ang gagamitin for conduction. Ito ay pwedeng N-type or P-type at dinedenote ng type kung ano yung channel sa MOSFET. Under ng N or P-type, ito rin ay pwedeng maging enhancement or depletion type. Ang MOSFET ay isang voltage control device at tulad ng BJT ay kaya itong mag-amplify ng signal. Kaya rin itong maging switch or solid state switch. At pwede rin ito magamit as variable resistor. So, saan nga ba nanggaling yung MOSFET? Kung matatandaan sa last lecture, sina Shockley ay di talaga nagre-research para makagawa ng BJT. Sinusubukan talaga nilang gumawa ng field effect transistor at sa pagdadiagnose nila kung bakit di nila ito magawa ay doon na lang nila na-discover yung point contact transistor. Sa mga taon na yan, di pa ganun ka-develop yung technology, specifically sa material science at fabrication, na isang dahilan kung bakit di nila na-discover or nagawa yung field effect transistor. Taong 1950s at 60s, karamihan ng mga US companies gaya ng Bell Labs na pinagtatrabahuan ni Shockley ay nag-focus sa military market dahil dito may demand ng transistor products. Sa pangungunan na president nila na si Ian Ross, naging successful sa market yung Bell Labs na ngayon mas nakilala na ngayon na AT&T. Ayon kay Ross, yung success nila compared sa mga kompetensya nila tulad ng Sony Corporation ay dahil capable sila mag-mass produce ng transistor sa mabilis na paraan. Sila yung unang nakapag-mass produce ng practical JFET or yung gumaganang JFET or Junction Field Effect Transistor. Then 6 years later, naimbento na nina Dawon Kang at Mohamed Atalya ang MOSFET. Same year din nang maimbento ni Robert Noyce yung kauna-unahang monolithic integrated circuit or IC. Siya pala kasama ni Gordon Moore, yung founder ng Intel Corporation. Ang MOSFET at yung IC yung mga revolutionary technology na naging dahilan kung bakit nag-exist yung mga devices na ginagamit natin ngayon. So, paano nga ba gumawa ng MOSFET? Ang fabrication process ng MOSFET ay napaka-komplikado para i-discuss sa isang review. Basically, para makagawa ng N-channel type, mag-start ito sa isang P-type silicon substrate. Through photoresist at lithography process, magpo-form ng metal gate. Sa surface ng substrate, separated ng isang thin oxide layer. Ang layer na to ay dielectric na normally ay polysilicon. Through diffusion or ion implantation, mag-grow naman ng dalawang N-wells sa surface malapit dito sa gate. Dadaan pa ito sa maraming process tulad ng etching at lithography at finally lalagyan na ng metal contacts yung MOSFET. Mga N-wells ay tinatawag na source at drain habang yung contacts na may oxide layer ay gate. Or simply SGD. So ito yung tinatawag na bulk. Dahil ito ay may metal oxide at gawa sa semiconductor, kaya nga ito tinawag na metal oxide semiconductor FET or MOSFET.
Ang N-well ay heavily doped compared sa substrate. Kaya through diffusion ay magde-diffuse yung electrons papunta sa bag para i-fill up yung holes. Ito yung magpo-form ng depletion region na mag-isolate sa source, sa drain at sa gate at sa substrate. Tulad din ng BJT, may tatlong modes of operation yung MOSFET, cut-off, linear, tsaka saturation mode. Kapag nag-supply ng positive voltage sa gate, ito ay magpo-produce ng electric field na magpo-push sa holes pababa sa ilalim ng substrate. Dahil dito, kakapal palalo yung depletion region dun sa ilalim ng gate. Since walang conductive path na nagdugtong sa source at drain, walang current na makakadaloy. So, ang MOSFET ay naka-turn off or nasa cut-off mode siya. Kapag unti-unti pang tinasan yung VGS, at some point ay may enough field na ito para ma-attract yung mga electrons sa heavily doped N-wells at mahila papalapit sa gate. Kaya nagkaroon na ng conductive channel sa ilalim ng gate. Yung value ng VGS kung saan yung intensity ng electric field ay enough para makabuo ng channel ng electrons ay tinatawag na threshold voltage or V sub T. Ang isa pang tawag sa nabuong channel ay inversion layer. Dahil yung P-type region, originally P-type, na-invert siya sa N-type. Kapag tinasan pa yung VGS, higit sa threshold voltage at nag-supply ng VDS, makakadaan na yung current from drain to source. Pero yung mismo act ng pagdaloy ng current ay nagpo-produce ng voltage gradient sa channel na yung highest value yung malapit sa drain. Dahil dito, yung effective area ng channel ay liliit malapit sa drain habang kakapal naman yung depletion region. Since yung resistance ng kahit anong material ay inversely proportional sa area, kung isipin tong 3-dimensional, dahil numipis pa yung channel ay tataas yung resistance nito. Or ibig sabihin, bababa yung conductance. Yung channel conductance GDS ay makukuha gamit yung formula na to na mapapansin function ng VGS at VDS. So nakadepende din ito sa length L with W, oxide capacitance COX, at mu or mobility ng charge carriers or collectively tinatawag na K parameter ng MOSFET. Kaya ang dadaloy na current ay proportional sa GDS. Kung iisipin ay sa ganitong condition ay parang isang variable resistor yung MOSFET na makokontrol via VGS at VDS. Kaya sa case na to, nasa triode mode or linear mode yung MOSFET. Kapag tinaasan pa yung VDS, kikitid palalo yung channel na at some point mukhang sumara na to sa may dulo ng drain. Dahil na rin mukha itong sumara, tawag dito is pinch off. At yung value ng VDS kung saan nag-pinch off ay tinatawag na overdrive voltage na equal sa VGS minus VT. Since sarado na yung isang dulo ng channel, wala na dapat drain current ID na makakadaloy. Pero in contrary, meron current na magpo-flow. Yung physics kung bakit possible yung current ay komplikado pero basically may mataas na electric field dito sa may pinch off point na mas mabilis pa nga yung pagdaloy ng electrons. So yung drain current ID ay proportional
sa VGS minus VT all over squared. At kung i-analyze yung formula, independent na ito sa VDS. Kaya di natataas pa yung ID kahit taasan pa man tong VDS. So in other words, saturated na yung drain current. Kaya ang condition na to ay tinatawag na saturation mode. At dito magagamit na amplifier yung MOSFET. Dahil kung titignan yung formula, ang output ID ay squared ng input VGS. Yung output ID, squared version ng input. So ano pa ba yung dapat malaman during saturation mode? Ideally, kapag tinaasan pa yung VDS, pass over VOB, ang drain current ID na dapat nagbabago. Pero practically, dependent pa rin ang ID sa output voltage VDS. Para lang din to yung dun sa practical BJT na dependent sa output voltage yung output current IC. So dito naman, ang mangyayari ay pag nag-increase yung VGS or VDS, magmo-move yung pinch off papalapit din sa source. Ibig sabihin, minomodulate ng VDS yung haba ng channel. At gaya ng kahit anong material, yung resistance ay dependent sa length ng material. Ibig sabihin, pag nagbago yung resistance ng channel ay apektado yung drain current. Kaya incorporate yung sa formula, yung change ng length ng channel. Para di mabago yung original formula, yung form nun, i-factor out muna to. Yung ratio sa change ng length over original length ay equal sa parameter lambda times VDS. So ito yung mas accurate formula ng drain current kapag yung VDS ay greater than overdrive voltage. Kung i-compare sa original formula, minultiply lang ito ng factor 1 plus lambda VDS. Ang MOSFET ay 4-terminal device pero normally, kinoconnect na yung bulk sa source para maiwasan yung tinatawag na body effect. Kung saan yung nagbabago yung threshold voltage VT dahil nagkakaroon ng voltage difference between sa source at sa body na hindi dapat. Kaya ganito yung schematic symbol ng N-channel enhancement type MOSFET. Dinedescribe nung broken lines na kailangan ito i-enhance para magkaroon ng channel or else walang current na magfo-flow. Yung bulk ang may arrow na nakapoint paloob at connected sa source. Ito yung mas simpleng symbol ng N-channel MOSFET sa circuit. Yung arrow ay nakapoint out sa source at meron ding symbol na inomit na yung arrow. May depletion type din yung N-channel kung saan initially may channel na yung MOSFET at pag nag-apply ng VGS ay magde-deplete yung channel kaya tinawag na depletion. Furthermore, meron ding P-channel MOSFET kung saan ang substrate naman ay N-type at ang source at drain ay P-type. So, meron din tong enhancement tsaka depletion type. Yung na-discuss na modes of operation ng MOSFET ay na-summarize din na sa output characteristic curve. To recap, sa cut-off mode, region ng sinusupply na VGS ay less than or equal sa threshold voltage. Kaya walang drain current na makadaan. Kaya ang MOSFET ay minomodel sa circuit as open switch. Kapag naman ang VGS ay lagpas sa threshold voltage, magta-turn on na yung MOSFET. Kapag naka-on yung MOSFET, it's either maging linear mode or saturation mode ito. Sa linear mode, yung VDS ay below sa overdrive voltage VOB. At yung MOSFET ay magamit as variable resistor
or naka-on siya na switch. Sa saturation region ay ang VDS ay above sa VOV at ang MOSFET ay magagamit as amplifier or current source. Kapag consider na yung effect ng channel length modulation, ay ito na yung magkakaslope na or dependent na sa ang ID sa VDS. Tulad sa BJT ay mabias ang MOSFET para mag-operate sa saturation region, kung saan magagamit nga siya as amplifier. Yung fixed bias ang may pinaka-counting resistor pero kailangan ng dalawang supply. Dahil na nga rin ito ay voltage control. So may iwasan gumamit ng dalawang supply pag naglagay ng resistor sa source or tinatawag na self-bias. Tulad din ng BJT, ang voltage divider yung popular biasing technique dahil ini-improve nito yung stability ng Q point. At pwede rin gumamit ng drain feedback para mas konti yung resistors na gagamitin. At stable pa rin yung circuit. Tulad uli ng BJT, may tatlong configurations ang MOSFET amplifier: common source, common gate, at common drain. Yung common source ay analogous sa common emitter, ang common gate sa common base, at ang common drain ay sa common collector ng BJT. Kaya naman yung common source yung suitable power amplifier, gaya ng common emitter sa BJT. Dahil gagamitin sa MOSFET circuit ng small signal analysis ay kailangan ng small signal model ng MOSFET at ang didiscuss dito yung hybrid pi model. Yung input resistance Ri ay model as infinite dahil yung gate ay insulated sa channel dahil dun nga sa gate oxide, kaya ideally walang current na makakadaan sa gate. Pero practically merong napakaliit na amount ng current. Ang transconductance GM naman ay equal sa 2D over VGS minus VT or square root ng 2K times ID. Depende kung ano yung given sa problem. At yung output resistance ay approximately equal sa 1 over lambda times ID. Halos tulad lang din yung process ng small signal analysis ng MOSFET at BJT. May konting pinagkaiba lang sa pagsasolve ng Q point, kaya mahalaga pa rin i-review to through a numerical example. Given yung MOSFET amplifier circuit, to solve yung gain at impedance nito. Starting sa DC analysis, turn off lahat ng AC source at i-open circuit lahat ng capacitors. At re-redraw lang yung DC equivalent circuit. So after nun ay proceed na sa pagsasolve ng Q point, which is yung value ng ID at VDS. Para ma-solve yun ay kailangan muna yung value ng VGS. Ang voltage VGS ay equivalently VG minus VS. Since ang gate current ay 0, pwede na mag-voltage divider dito para makuha yung VG na equal sa 4.865 volts. Via Ohm's law ay makukuha yung formula ng VS na equal to sa 12 kilo ohm times ID. So ang VGS ay equal sa 4.865 minus 12,000 ID. Para ma-solve to ay kailangan yung formula ng ID. At para naman ma-compute ang ID, kailangan naman yung value ng VOV. So substitute lang sa VOV yung formula ng VGS at value ng VT na equal sa 1 volt. So substitute naman to sa value ng ID. Since isa tong quadratic equation, dalawa yung masosolve na value ng ID.
dahil yun yung kailangan nating mahanap. At syempre, isa lang dyan yung tama. Para malaman kung alin, isa-solve parehas yung VGS gamit yung formula na to. Dahil in-assume na saturation mode yung MOSFET since ginamit siya as amplifier, yung VGS dapat ay greater than VT. Since ito ay less than 1 volt, ang VGS kapag yung ID ay 0.452, mali yung solution na to. Kaya ang tamang ID ay 0.240 milliamps na may VGS na 1.981 volt. Para masolve naman yung VDS ay mag-KVL lang sa branch na to at ang VDS ay equal sa 3.827 volts. Dahil dyan na-determine na yung Q point at pwede na mag-proceed sa AC analysis. Sa AC analysis, ito-turn off naman lahat ng DC sources, isa-short yung mga capacitors, at i-connect sa small signal model yung MOSFET. Ang GM at RO dito ay mako-compute gamit yung MOSFET parameters, yung na-solve na Q point, at yung input VGS. Dahil meron ng AC equivalent circuit, ma-solve na yung voltage gain, input at output impedance. Yung pagdederive ng mga formulas ay tulad lang din sa na-discuss sa review ng BJT. Kaya hindi na yun idedetalye dito. Substitute lang lahat ng mga given at computed values at makukuha na yung solution. Tulad din sa BJT ay yung negative sign ay nagde-denote, nag-i-imply na 180 degrees phase shifted yung output compared sa input signal. At ito tapos yung review ng selected topic sa Electronics 1. Napakarami pang electronic devices at circuits yung kailangan pang pag-aralan para makadesign ng mga systems na may practical application sa iba't ibang fields. Ilan pa sa mga building blocks ay matatakel sa Electronics 2 na magsisimula next lecture. To summarize, yung MOSFET ay isang voltage control device na kaya mag-amplify ng signals. Pwede itong enhancement or depletion type na either P or N channel. Sa tatlong amplifier configurations, yung common source ang popular na ginagamit dahil mataas yung power gain nito. Dapat i-bias sa saturation region yung MOSFET para magamit ito as amplifier. Finally, pwede rin itong gamitin na switch sa cutoff at linear region or as variable resistor sa linear region. Dito magtatapos ang discussion at abangan pa yung mga susunod na lectures.